Dear Tita L, sa dinami-dami ng mga love stories na napanood ko sa mga series at sa haba ng oras na nilaan ko kakapanood, iba dun na isasama ko sa aking panaginip na para bang ako ang bida. Lagi pong nangyayari sa akin yan, Tita L, na kung anong pinanood ko magdamag, sumasama sa panaginip. Sa totoong buhay kaya, paano ko siya makikilala? Nakilala ko na pala siya dati, Tita L. Hindi ko lang naalala. Ang lalaking nakasabayan ko sa pag-order ng trending na ugbo street foods sa Tondo. Tingin siya ng tingin sa akin. Ako naman, patay mali siya sa mga kinikilos niya. At nagkaroon ng chance na nag-usap kami kahit na ang daming tao. Tinanong niya ako kung naaalala ko pa daw ba siya. Sagot ko, hindi, na medyo nag-iisip. Siya na pala ang nagpaalala sa akin. Classmate ko pala siya, Tita L, noong kindergarten. Pero, lumipat po sila ng tirahan bago siya nag-grade 1. Yes, naalala ko na ang batang laging may baon na gatas. Nagpalitan kami ng social media accounts at doon na nagsimula ang aming pagkakaibigan na hindi po nangyari noon. Ang sumunod na eksena, bumisita sa bahay. Pumayag naman ang parents ko, lalo pat nalaman nila na dati kong kaklase at kakilala ni mother ang nanay niya. At 2 linggo lang ang nakalipas, umakyat na po siya agad-agad ng ligaw. As in, nasa bahay talaga siya kapag free time niya, tumutulong sa pagluluto sa gawaing bahay at nakikipag-bonding sa mga kapatid at mga pamangkin ko. Ang nakakatuwa, Tita L, hinahanap siya lagi ni nanay at tatay kung bibisita ba siya. After 3 months, sinagot ko na po siya, Tita L, dahil tanggap siya ng pamilya ko. Ni isa sa kanila, walang humahadlang. At masasabi kong, kung dati nalilito ang puso ko, ngayon, kontento na po ako. Lumipas ang 2 taon, gaano man kami ka-strong sa aming relasyon, kailangan niyang magpaalam. At kailangan ko po siyang payagan. Alam namin pareho na ang kursong kinuha namin ay nasa malayo ang magandang oportunidad. Nasa isip na namin na darating ang araw na kami ay magkakawalay pansamantala para sa kinabukasan. Sasakay na po siya ng barko 2 months from now, Tita L. Ako naman may balak din mag-cruise soon. Nalulungkot po ako pero para sa future ng pamilya niya at sa future namin, titiisin ko. Nagmamahal, Angeline. Angeline, balik sa'yo. Hindi pa naman katapusan ng mundo. Alam ko kung saan nanggagaling yung lungkot mo. Kasi nga, imagine mo, after ilang years na magkasama kayo dito sa Pilipinas, kailangan yung mag-part ways. Pero ang isipin mo na lang, para yun sa kinabukasan nga ng pamilya niya at ninyong dalawa. Kumbaga, nag-i-invest na kayo para sa future ninyo. Ikaw rin naman nagsabi, sasakay siya ng cruise ship. Ikaw rin, sasakay ng cruise ship soon. Eh di,
Ba't di na lang kayo magsama doon sa cruise ship? 'Di ba? Kung may opening, o di at least masaya pa kayo. Tuloy ang ligaya. Kasi alam nyo, meron akong mga namamarites na hindi naman lahat, pero kapag ka namimiss daw ng mga nasa nagtatrabaho sa cruise ship yung mga partner nila sa Pilipinas, nagkakatukan daw sila ron eh. Totoo ba yun? How true? Oh no! Oo. Nako, baka pinraning natin si Angeline. Pero ang magandang parte niyan, meron namang online na, 'di ba? Pwede na kayo mag-video call, ganyan. And siguro para hindi ka ma-insecure or manatili pa rin yung trust mo at hindi ka magkaroon ng trust issues dito sa malatele serye mong jowa. Dapat lagi ka rin niyang sinisecure. Dapat lagi niyang ipinapakita sa'yo na magkalayuman kayo, dagat man ang pagitan. Di ba? Ninyong dalawa. Ikaw pa rin at ikaw pa rin ang mahal niya. Kahit na nakasakay siya sa barko. Nakaangkla pa rin ang pag-ibig niya sa'yo. Sa'yo lang. Okay? Sana nakatulong, Angeline. Yan. And best wishes sa inyong dalawa. Kahit di pa kayo kinakasal, I wish you the best. Sana maging happily ever after ang love story nyo na mala teleserye. Okay?